Third person point of view. What was that, Drev? Tanong ni Said kay Dravon nang makaalis si Levi sa opisina nito. Tumingin ng malamig si Dravon kay Karina. Get out. Malamig na sabi nito. What? Ganyan ka ba sa girl? Drag her out, Said. Utos ni Dravon. Agad namang lumapit si Said at kinaladkad palabas si Karina. Don't touch me! Inis na sigaw ni Karina pero hindi ito pinansin ni Said at pabalang ng tinulak palabas ng pinto at sinarado ito. So, what was that? Tanong muli ni Said. That's the only way she should stay away from me. Sagot nito at umupo sa swivel chair niya. By hurting her feelings? Come on, Drev. She clearly has something for you. Naiinis na sabi ni Said. Napatingin naman sa kanya si Dravon. Something? What's something? Tanong nito. She obviously love you. Inis na sigaw nito. Napaiwas naman ng tingin si Dravon at kumuyom ang kamao nito. That's exactly the reason. I don't want her to love me. I don't want her to get hurt again because of me. Sagot nito. Napatahimik naman si Said at humingang malalim. I want her to stay away from me. I'm dangerous and she can't handle something like me. Dagdag pa nito. Do you like her? Tanong ni Said. Kumunot ang noon ni Dravon at masamang tinignan si Said. I don't. Sagot nito at ginalaw na ang mga papeles sa lamesa nito. Yeah, suit yourself. Umirap na lang si Said at umupo sa sofa ng opisina. Walang nagsasalita kahit isa sa kanila at tila malalim ang iniisip. She will be fine, right? Pagbabasag ni Dravon sa katahimikan. She will. Napatigil si Said sa sasabihin niya nang may kumatok sa pintuan. Tumayo si Said upang buksan ito. Yes, what is it? Bungad na tanong niya sa isang security guard. Andyan po ba si Sir Rockford? Tanong nito. Binuksan ng malaki ni Said ang pintuan at pinapasok ang guard. What? Tanong ni Dravon. Sir, may tumakas kasi na pasyente. Sabi nito. Kumunot ang noon ni Dravon. What am I supposed to do with that? Naiinis na tanong nito. Papasensya na sir, pinipigilan kasi namin kaso mukhang walang naririnig at tuloy-tuloy sa pagtakbo habang humahagulgol. Mukhang wala sa sarili at dumudugo pa ang likod. Nagkatinginan si Said at Dravon sa narinig. Parehong kinakabahan ng dalawa at napalunok si Dravon. Babae bang tinutukoy mo? Tanong ni Said na kinakabahan pero pilit na kinakalma ang sarili. Oo sir, napatayo si Dravon at nanginginig ang mga kamay. Where is she right now? Tanong nito. Sir, iyon nga ang pinunta ko rito kasi? Tanong ni Said. Kasi nabangga ng sasakyan ng babae at may kumuha sa kanyang lalaki at dinala paalis sa ospital. Nabigla ang dalawa sa narinig. What the fuck did you just say? Hindi makapaniwalang tanong ni Dravon. Nabangga ng sasakyan ng babae, sir, at hindi naman nakilala ang kumuha sa kanya. Sagot nito. Give me a fucking CCTV record. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala. Gusto niya ng pruweba. Nanginginig na nilabas ng guard ang isang CD. Alam nito na manghihingi ito ng kopya kaya't kumuha siya kanina sa control room. Agad na inagaw ni Dravon ito sa kanya at sinalpak sa laptop niya. Pinanood nila iyon ni Said na hanggang ngayon ay gulat na gulat sa narinig. Kitang-kita nila ang babae na tumatakbo sa lobby. Sigurado silang si Levi yun. Nagbago ang angle ng camera at pinapakita naman noon na tumatakbo ito papunta sa kalsada. Pero may lalaking tumatakbo sa likod niya. Nakaitim at nakasuot ng itim na sombrero kaya't hindi nila makilala kung sino ito. Hanggang sa makita nilang mabangga ito na yung sasakyan at buhatin ng lalaking nakaitim. Nangihina si Dravon at napaupo sa swivel chair niya. You, get out. Malamig na sabi niya sa guard na agad namang tumakbo palabas. This is my fault, sabi ni Dravon habang sinasabunutan ng sariling buhok. Yes, it is. Sagot ni Said na halata ang galit at sakit sa boses nito. We need to find that guy, sabi nito kay Said. I will find him. Sagot nito at tuluyang lumabas sa opisina. Give me a good news, Said. Sabi ni Dravon na ngayon ay umiinom ng alak sa bar counter ng kanilang mansyon. Nothing. Sagot nito at umupo sa tabi ni Dravon at nagsalin ng alak sa baso. Why the hell would he talk her? Is he an enemy? Galit na sigaw ni Dravon na ngayon ay may tama na ng alak.
I don't think so. Based on the footage, he was about to talk her inside the hospital but he stopped and took her somewhere else. Sagot ni Said. Napatingin naman sa kanya si Draven habang nakakunot ang noo. What does it mean? Nagtatakang tanong ni Draven. Levi ran away from the hospital. That means, ayaw niya sa hospital at voluntaryong sumama sa lalaki. Sagot ni Said. Nakatingin lang sa kanya si Draven at hinihintay ang susunod na sasabihin nito. Ibig sabihin, kilala niya ang lalaki. At base sa footage, ay hinahabol siya ng lalaking iyon. Kilala siya ng lalaking iyon. Magkakilala sila. Nilagok ni Draven ang isang baso ng alak at padabog na nilapag ang baso sa counter. Is it Travis or is it her best friend Stefan? Tell me, who is he? Tanong niya. And I want you to know, maybe it isn't all your fault. Ilang minuto na ang nakalipas bago siya umalis sa opisina mo at lumabas ng ospital, kaya pumunta ako sa control room. Pagkagaling sa opisina mo, ay tinatahak niya ang direksyon papunta sa kwarto niya, pero may nakasalubong siyang 3 nurse at kinaladkad siya patungo sa isang kwarto. Kwento ni Said. They fucking drugged her? Hindi makapaniwalang tanong ni Draven. Yeah. Ilang minuto ang lumipas bago lumabas ang 3 sa kwarto, ay sumunod na lumabas si Levi. Her back is already bleeding when she went out of that room. Then, she took an elevator going to rooftop. Good thing may CCTV sa rooftop. Pagdating niya sa rooftop ay nandoon si Stefan. I think they had an argument. That's when she ran away. Maybe it was Stefan who pushed her to her limit. Nilagok ni Said ang isang baso ng alak at tumingin kay Draven. Naikwento niya sa akin dati na sinasaktan siya ng 3 nurse. I want to fucking kill them that time. Should I kill them this time? Nanlilisik ang mga mata ni Said habang nakahawak ng mahigpit sa baso. Just get them and put them in jail. Malamig na sagot ni Draven. Does that mean it's not Stefan who took her? Tanong ni Draven. Yes. Sagot ni Said. Then, it's Travis. Draven concluded. Hindi natin alam. Hindi naman natin alam kung may iba pa siyang kaibigan na lalaki. Sagot ni Said. Let's go to Travis. Tumayo si Draven at maglakad na sana pero pinigilan siya ni Said. If she's with Travis, she's safe. Let's give her some space and time to think, sabi ni Said. Samantala, on Levi's point of view, I remained my eyes closed as I tried to remember every single thing that happened that day. That was so stupid of me. I almost died again. Siguro nga ay nablangko na ang utak ko ng mga panahon na iyon. All I could think is how painful my heart is. Idinilat ko ang mata ko at nakitang nasa isang hindi pamilyar na kwarto ako. Agad kong iginala ang paningin ko. Walang tao dito sa kwarto. Sinubukan kong umupo at naramdaman ko ang pagsakit ng likod ko pero nakayanan ko naman. Napatingin ako sa kamay ko at nakita kong nakakast ang left arm ko. Sinubukan ko itong igalaw pero napadaing ako sa sobrang sakit. Nanlaki ang mata ko nang maisip ko na baka hindi na ako makakalakad kaya agad kong inalis ang kumot na nakapatong sa akin at sinubukang tumayo. Tila nakahinga naman ako ng malalim nang makalakad ako kahit kumikirot ang ilang bahagi ng paa ko. Lumapit ako sa isang malaking salamin at nakitang puro galos ang katawan ko. May bandage din sa gilid ng noo ko. Halos mapatalon ako nang biglang bumukas ang pinto at naluwanon ang isang gwapong lalaki. Tila nabigla naman siya nang makita ako. Levi, what are you doing? Humiga ka nga. Inis na sigaw niya at inalalayan ako pabalik sa kama. Hindi ako nagsalita at sumama lang sa kanya pabalik sa kama. Nang makaupo na ako ay nagkatitigan kami. Nakapambahay lang siya at gulo-gulo ang buhok. Mukhang kagigising lang niya. Hey, maayos na bang pakiramdam mo? I casted your left arm dahil na-injured sa pagkakabangga. Mabuti na lang hindi ganun kabilis ang kotse at iyan lang ang natamo mo. Are you crazy? Ano sa tingin mong ginagawa mo? Sigaw niya muli. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Ayokong magkwento at ayokong ungkatin pa ang nangyari. Suddenly, an evil thought came into my mind. Sino ka? Pinigilan ko ang sarili ko na matawa sa reaksyon niya. Gulat na gulat ang kupal. Ginalingan ko pa ang acting ko at tumingin sa kanya na tila gulong-gulo.
Hindi mo ko maalala? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sino ka ba? Nasaan ba ako? Tanong kong muli. Napaupo siya sa tabi ng kama ko at tinawakan ng kamay ko. You have amnesia. I'm Travis. We're friends. Bago ka nawalan ng malay ay sinabi mong alisin kita sa lugar na iyon kaya't nandito ka sa bahay ko. I'm a doctor so I treated you. Kunwari ay napanganga ako at tumango-tango sa sinabi niya. Ako? Sino ako? Tanong kong muli. Muntik na akong natawa sa reaksyon niya. Napahinga siya ng malalim at tila inis na inis. Your name is Levi Divine Sandria. You are a nurse. Paliwanag niya. Tumango-tango ako ulit. Damn, I'm enjoying this. Tumitig siya ng matagal sa mata ko at maya-maya ay ngumisi siya. Napakunot naman ang noo ko dahil doon. Actually, you like me a lot. You're obsessed with me at gusto mo ko maging boyfriend. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Kinuha ko ang unan at hinahampas sa mukha niya. Hoy, ang kapal mo ah! Natatawag sabi ko sa kanya. Tumawa din siya ng malakas at tinakbayan ako. Seryoso, patay na patay ka sa akin. Kaya ngayon, sige, girlfriend na kita. Feeling ko ay namula ang mukha ko sa sinabi niya pero natatawa pa rin kami. Damn, he knew it. Gago ka ba? Natatawang sabi ko. You almost got me there ah. Natatawang sabi niya. Damn, nahuli mo agad ako. Inis na sabi ko. Umiling-iling lang siya at ginulo ang buhok ko. You can't fool me. Tara, kain na tayo. Sagot niya. Tumango naman ako at inalalayan niya akong makapaglakad hanggang sa lamesa. Ikaw lang nakatira dito? Tanong ko sa kanya. Yep, sagot naman niya habang hinahanda ang pinggan. Sinandukan niya ako ng kanin at ulam at nagsimula na kaming kumain. Ilang araw na pala ako rito? Tanong ko sa kanya. 2 days pa lang, sagot naman niya. Tumango ako at nagpatuloy sa pagkain. Sorry nga pala, ayoko lang talagang bumalik sa ospital na yun nung araw na yun. Malungkot na sabi ko. Yeah, I understand kaya dinala kita dito. Can you tell me what happened? Sagot naman niya. Huminga muna ako ng malalim. Total, ay tinulungan niya ako, siguro naman ay deserve niyang malaman. You know, I like him. No, I love him. That's why I caught a bullet for him. Nabigla lang talaga ako na bigla niyang ipakilala sa akin yung girlfriend niya. Sabi kasi niya noon, ay hindi naman niya girlfriend yun. Siguro nabigla lang ako noon. Wala namang kami. At alam ko namang hindi siya magkakagusto sa tulad ko kaya tatanggapin ko na lang yun. Hindi siya nakatingin sa akin at kumakain lang siya. Napansin ko lang na napahigpit ang hawak niya sa kutsara niya. Si Draven? Tanong niya. Tumango ako at yumuko. Tapos pag alis ko, nakasalubong ko yung 3 nurse na lagi na lang akong sinasampal at sinasabunutan. Talagang namumuro na sa akin yung mga yun eh. Paggalit kong tinusok-tusok ang hotdog na nasa pinggan ko. Nakakunot naman ang noo ni Travis na tumingin sa akin. They hurted you a lot and you just let them? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ngumuso ako at tumango. Tinulak nila ako sa pader, kaya't nagdugo ang sugat ko. Pero hindi ko yun ininda. Ayoko kasi ng gulo tsaka hindi naman ako makakalaban dahil 3 sila. Baka lalo lang akong masaktan. Malungkot na kwento ko na tila nagsusumbong sa kanya. Tapos naisip ko na magpahangin na lang muna sa rooftop. Tapos nandun pala si Stephen. Nagkasagutan kami. Huminga ako ng malalim at pinigilan ang sarili na maiyak. Nasabihan ko siya ng masasakit na salita at inamin niya ang ginawa niya. Walang-wala yung sakit na binigay nung 3 maldita sa binigay ni Stephen. Ilang taon kaming magkakilala. Siya lang yung kakampi ko sa lahat ng bagay. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Hindi ko lang ba siya maintindihan o mali talaga yung pinaglalaban niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Binitawan ko ang hawak ko na kutsara at pinunasan ng luha ko. Magaling yung arte mo kanina. Maganda siguro kung papakitaan mo sila ng acting skills mo. Napatingin ako sa kanya at napakunot ang noo. Inindatan niya ako at ngumisi. What do you mean? Nagtatakang tanong ko. Act like you don't know them. Act like you forgot about them. Act like you don't care. Hindi ko mapigilang mapangiti sa sinabi niya. Parang nakaisip siya ng kalokohan at gusto niyang magpanggap ako na may amnesia. Seriously? Natatawang sabi ko. Dead serious. Sagot niya kaya't kapwa kami natawa.
Pareho kaming nakatayo sa harap ng Rockford Hospital. Sa totoo lang, ay kinakabahan ako dahil sa pagpapanggap namin na ito, pero natatawa pa rin ako kapag naiisip kong si Travis ang nakaisip ng kalokohan na ito. Pumasok kami sa loob ng ospital. Nakakast pa rin ang isa kong kamay at ang isa ay nakakapit sa braso ni Travis para alalayan ako maglakad. Sabi niya ay pansamantalang pinatigil ang medical mission hanggat hindi pa natatapos ang investigation. Kaya kami nandito ay para mag-file ng sick leave. Naglakad kami papasok sa loob at nagtungo sa admin office. Good morning, bati ni Travis sa HR head. Good morning, Dr. Grayson and Nurse Sandria, bati sa amin ng head. Actually, I went her to file a sick leave, sabi ko sa kanya. And I'm going to file a vacation leave. Napatingin naman ako kay Travis, hindi niya nasabi na magli-leave din pala siya. Oh, okay. Inabutan naman kami agad ng papel na fill upan. Sinagutan naman namin iyon at umalis na kami doon. Sumakay kami sa elevator at tinignan ko siya. Magli-leave ka din pala? Tanong ko. Yup. Napatango na lang ako at hinintay na makababa sa elevator. Bumukas ang elevator at nanigas ako sa kinatatayuan ko nang makita kung sino ang pumasok. Nagtama ang paningin namin at nakita ko ang labis na pagkabigla niya. Napatingin naman ako sa kasama niya, si Karina. Nakahawak sa braso niya samantalang siya ay nakatitig lang sa akin. I gulped and pretended I didn't saw them. Good morning, Mr. Rockford. Hindi pa ba kayo sasakay? Tanong ni Travis. Tila natauhan naman siya at pumasok sila sa elevator. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko at nanlalamig ako. Nararamdaman kong hinawakan ni Travis ang kamay ko at marahan itong pinisil. Levi, right? What happened to you? Aksidente ka ba? Napatingin ako kay Karina nang magsalita siya. Nakangisi siya at tila tuwang-tuwa sa kalagayan ko. Pinisil muli ni Travis ang kamay ko at tumingin sa akin. Tumingin akong muli kay Karina at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Yeah, I was hit by a car. By the way, who are you? Are we friends? Nakita kong lihim na napangiti si Travis kaya't hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Napatingin naman si Dravon at Karina sa akin na tila takang-taka sa sinabi ko. Friends? Tayo? Hell no! Inis na sabi ni Karina. Sorry. Akala ko friends tayo kaya kinakausap mo ko. Tila inis naman siya sa sinabi ko at namumula ang mukha niya. Kita kong pigil na pigil ni Travis ang pagtawa niya kaya tumikim siya. Levi, this is Mr. Dravon Rockford. He is our CEO. Kunwaring pagpapakilala ni Travis sa kanya. Nanlaki naman ang mata ko at bagyang yumuko sa kanya. OMG, good morning Mr. Rockford. It's nice to meet you. Bati ko sa kanya na mas lalong nagpakunot ng noon niya at ni Karina. What the hell are you saying? Napatingin ako kay Travis. Mr. Rockford, I would like to inform you that she's suffering from a temporary memory loss. She have an amnesia. Sagot nito at gulat na naman ang dalawa. Ang sarap pag-uuntugin ng mga kupal. And what are you doing here? Mataray na tanong ni Karina. She filed a sick leave and I filed a vacation leave. Gusto ko sanang samahan ng girlfriend ko na magpagaling sa ibang bansa. Literal na nalaki ang mata ko sa kasinungalingan ni Travis. Kinarir niya ang pagpapanggap namin. Girlfriend? Sabay na sigaw ni Karina at Dravon. Biglang sumama ang tingin sa akin ni Dravon. Nalilisik ang mata niya at parang papatay ng tao. Did I approve your leave? Malamig at walang emosyong tanong niya. I don't think that's necessary, sagot ni Travis. This is my hospital, so my permission is necessary, Mr. Grayson. Matapos niya sabihin yon, ay saktong bumukas ang elevator at lumabas sila Karina. Naiwan kami ni Travis sa loob at tahimik na nakatitig sa pag-alis nila. Maya-maya ay nagkatinginan kami at sabay na tumawa. Kung ano-anong pinagsasabi mo, sigaw ko sa kanya habang tumatawa. The reaction was priceless. Natatawang sabi niya. Dumaan muna kami sa kwarto ni Rio bago kami umalis. Natutulog siya at halatang mahina ang katawan niya. Kagagaling niya kasi sa chemotherapy kaya't hindi na namin siya ginising. Who is she? Tanong ni Travis na nasa tabi ko. Rio, alaga ko siya. Iniwan siya ng pamilya niya. Sagot ko sa kanya. She will get better. Sabi niya na tila kino-comfort ako. Ngumiti na lang ako at tumango. Sana nga. Umuwi ka na. Dito na lang muna ako at babantayan ko siya.
Umupo ako sa tabi ni Rio at tinaplos ang buhok niya. Samahan na kita. He offered but I refused. Wag na, mamayang gabi pa ako uuwi. Sabi ko sa kanya. Ngumiti lang siya at umupo sa tabi ko. Eh di hihintayin kita hanggang mamayang gabi. Natawa na lang ako sa kakulitan niya. Gusto mo bang mag-beach bukas? Igala natin si Rio. Gusto kong matupad lahat ng gusto niya. Sabi ko sa kanya. Tila nagliwanag naman ang mukha niya sa sinabi ko. Sure. Masayang sagot niya. Mukhang mas excited ka pa sa bata ah. Natatawang sabi ko. Napatigil kami nang biglang tumunog ang intercom. Paging Dr. Travis Grayson. Please proceed to the admin office. I repeat, Dr. Travis Grayson, please proceed to the admin office. Nagkatinginan kami ni Travis sa announcement na iyon. You should go. Hihintayin kita rito. Sabi ko sa kanya. Tumango naman siya at lumabas ng kwarto. Kakaiba rin. Nasa loob ng kwarto pero naririnig ang intercom. Paging, Nurse Levisandria, please proceed to the executive office. I repeat, Nurse Sandria, please proceed to the executive office. Gulat na gulat akong napatayo nang marinig ko ang announcement na iyon. Executive office? Sa office ni Javon? No fucking way. Ano bang kailangan niya? Tsaka, bakit ako pupunta doon? Mamaya ay nandun pang girlfriend niya at masapak ko sila pareho. Pero kapag hindi naman ako pumunta, magiging obvious naman na nagpapanggap ako. Naisipan ko na puntahan na ang office niya. Nagpapanggap nga pala ako. I need to act naturally. Nang makarating ako sa tapat ng pintuan niya, ay huminga muna ako ng malalim bago kumatok at buksan ang pintuan. Pagkapasok ko, ay ngumiti ako ng matamis at lihim na iginala ang paningin ko. Walang Karina. Safe. Lumapit ako sa tapat ng table niya habang siya ay abala sa pagtingin sa laptop niya. Mr. Rockford, pinatawag niyo ba ako? I wanted to slap myself for stuttering. Malakas niyang sinara ang laptop niya at sumanda sa swivel chair niya. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa kaya napalunok ako. How are you? Malamig at walang emosyon niyang tanong. Napalunok ako ulit at pilit na tinatago ang kaba ko. I'm fine. May injury lang ako pero makaka-recover naman ako agad. Naiilang na sagot ko. Do you really forget who am I? Tanong niyang muli. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Dapat pa kitang maalala? Sabi ng boyfriend ko ay hindi naman daw tayo close. Sobrang kasinungalingan na ang lumalabas sa bibig ko. Forgive me, Lord. He's not your boyfriend, he said. His eyes were furious and sharp. May diin ang pagkakasabi niya at nakakuyom ang kamao niya. I tried to calm myself and maintain my composure. Ano po bang sinasabi niyo, Mr. Rockford? Bakit niyo po ba ako pinatawag? Naiinis na sabi ko. Pinapunta ba niya ako rito para sabihin lang yun? Tumayo siya at naglakad palapit sa akin. Napaatras naman ako nang tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad at hindi man lang humihinto. Hindi ko mabilang kung ilang beses na ba akong napalunok hanggang sa maramdaman ko ang malamig na pader sa likod ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at tila umiinit ang pisngi ko. Naaamoy ko ang panlalaking pabango niya at ang mabangong hininga niya. Inilapit pa niya ang mukha niya sa akin hanggang sa unti-unti na lang ay mahalikan na niya ako. I'll make you remember me. He whispered seductively that sent goosebumps all over my body. I stared at his cold and emotionless eyes. They were drowning me into him, and I'm afraid I won't be able to save myself. I stood still. When I felt his lips crushed into mine, those soft and warm lips met mine, and it made my heart pound like crazy. Pakiramdam ko ay nangihina ako nang simulan niyang igalaw ang labi niya. He held my neck and pulled me close to him. I wanted to push him away. I wanted to slap him and punch him. Ano na naman ba ito? Papaasahin na naman niya ako? Pero tila hindi marunong sumunod ang katawan ko. Pinikit ko ang mga mata ko at tinugon ang mga halik niya. Bumaba ang isang kamay niya sa bewang ko at mas hinatak ako palapit sa kanya. I unconsciously wrapped my right arm around his neck as our kisses went deeper. We stopped and we were both panting. Napaiwas ako ng tingin at agad siyang tinulak. Shit, what was that? Can you remember me now? Nakangising tanong niya. Hindi, nadala lang ako. Tsaka bakit mo ko hinalikan? May girlfriend ka na. Inis na sigaw ko sa kanya. Mas lalo siyang umisin na tila nasisiyahan siya sa nangyayari. Why did you kiss me back? May boyfriend ka na. Mapang-asar na sabi niya.
Nag-init naman bigla ang ulo ko sa sinasabi niya. What do you want? Inis na sabi ko sa kanya. I want your memory back. Huminga ako na malalim para pigilan ang inis na namumuo sa dibdib ko. Ayaw kitang maalala. Alam kong hindi ka magandang alaala. His playful smirk faded and I saw him clenching his jaw. Tumalikod na ako sa kanya at lumabas ng opisina niya. Pagkasarado ko ng pinto, ay napahawak ako sa dibdib ko na hanggang ngayon ay napakalakas pa rin ang pagtibok. I must be so damn crazy to kiss him back. Bumalik ako sa kwarto ni Rio. Naabutan ko silang nag-uusap ni Travis at nang makita nila ako, ay pareho silang ngumiti. Ate Lev, Dr. Travis said we were going to beach tomorrow. Masayang sabi niya. Ngumiti ako at tumabi kay Travis. Yes, we will go to beach tomorrow. Sagot ko habang pilit na kinakalimutan ang nangyari kanina. Yay! Sabi niya habang pumapalakpak. What happened to your hand, Ate Lev? Tanong niya nang makita ang kamay ko na nakakast. Na-aksidente lang si ate pero magaling na ako. Sagot ko sa kanya. Tumango lang siya at ngumiti.